Dito guys, magugulat kayo sa bagong balita na to. Alam nyo ba na etong si DILG Sec Remulla at etong si Ombudsman Remulla, etong magkapatid no, si John Vic at si Boying, tinanggihan nila yung alok na suhog sa kanila na tagi 1 bilyon. Matindi no? 1 bilyon na suhog tinanggihan nila. Sa tingin nyo, bakit kaya nila tinanggihan ito? No? Pag-usapan natin to ngayon. No? Itong trending na balita na to. Itong kay John Vic at itong kay Boying. Dito kasi ay sinuhugan daw di umano sila ng tagi 1 bilyon ng isang contractor, no? At kontratista ukol sa investigasyon sa flood control project. Magugulat kayo, bakit kaya hindi tinanggap ang 1 bilyon? Tagi 1 bilyon yun. Pwede na kayong maging hayahay, no? O sinasabi nila dito, baka hindi lang 1 bilyon ang gusto ng magkapatid na to, kaya hindi nila tinanggap di umano ang 1 bilyong suhog. Eto, panoodin natin to guys. Kasi dito, sino kaya, no? Sino kaya itong mga tao na to na sumuhog dito kay Ombudsman Boying at dito kay DILG Sec John Vic, no? Kasi kung iisipin ninyo, yung 1 bilyon na yan ay napakalaking halaga na yan at hindi yan basta-basta mauubos. Madaming naghahangad na magka 1 bilyon samantalang ito sila ay hindi nila tinanggap. Ano kaya, palabas lang kaya nila to upang bumangos sila sa taong bayan? So eto, panoodin natin yung video. Pero bago natin simulan yung video guys, baka pwede makisuyo sa inyo. Mag-subscribe na kayo guys. Oh. Salamat sa mga nag-subscribe sa ating channel dahil may ads na po yung ating channel at may pagpapatuloy na natin yung mga ganitong klaseng content. No? So eto, sabay-sabay natin panoodin. Hindi lang isa kundi 2 beses sumunod tinangkang suhulan ang magkapatid na sina Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Jesus Crispin Remulla kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. 2 beses? Yung contractor, pangalawa yung contractor. Nagparating sa aming mutual na kaibigan na kung pwedeng tulungan at may, again, 1 billion na naman ang ino-offer sa amin magkapatid. Bawat subok na suhulan ako, nire-report ko kagad sa Pangulo to. Refused po both times. Hindi kami papayag, hindi ko kami magpapabili. Tandaan. Sumbong agad sa Pangulo, no? 2 beses pa kasi sila sinuhugan, no? Tapos eto si John Vic, no? Kapag sinuhugan daw siya, agad niya sinusumbong o nire-report sa Pangulo, no? Bakit hindi kaya nila agad hinuri kung sinuhugan sila, di ba? Bakit kailangan pa nilang sabihin na dapat hinuri nila kaagad yung kung sino man yung contractor na yun, no? At yung kontratista, no? 1 bilyon kasi ayaw niyan makulong. Kaya gumagawa yan ng way sila upang suhuran itong si John Vic tsaka itong si Boying. Isipin nyo, tagi 1 bilyon, no? Tagi 1 bilyon, ang laki nun. Walat ni Secretary John Vic Remulla sa isang press conference na isang kontraktor at kontratista na sangkot umano sa anomalya ang nagtangkang manuhol sa kanila ni Ombudsman Boying. Abot daw sa 2 bilyong pisong alok sa kanila. Ipinarating daw ito sa kanila ng mutual friend. Tinanggihan daw nila ito at inireport kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Ombudsman Remulla, hindi siya ang direktang kinausap ng sinasabi ng kanyang kapatid na nagtangkang manuhol. Sinabihan din daw niya ang kapatid na huwag nang magpatumpik-tumpik pa kapag may ganyang uri ng pagtatangka. Wow. Huwag na magpatumpik-tumpik. Isipin nyo, iniisip ng iba dyan na baka mas higit pa sa 1 bilyon ang laman ng maretang di umano ay binigay yata dito kay Boying at John Vic kasi ayaw nila tanggapin yung 1 bilyon eh. Pero kung talagang totoo na malinis talaga sila at hindi talaga sila nagpapabayad, maganda, no? Kung totoo na malinis tong dalawa na to, no? Kasi isipin nyo, sinabi ni PBBM na bago magpasko ay may malaking mga tao
o big fish nga daw, no? Pero wala namang nagawa. Wala namang nagawa si PBBM na maipakulong ang mga big fish kasi tanging Diskaya lang yung yung napakulong nila dito. Inahintay nga nila. Sabi pa nga nung nung mga tao, bakit hindi magawang maipakulong nitong si PBBM, itong mga kagaya nito ni Romualdez, yan. Bakit hindi nila mapakulong yan? Pero ayon din sa mga sabi-sabi ng iba, ito daw si Romualdez ay iniimbestigahan na nga daw kung may connection nga sa mga Diskaya, no? Sana maimbestigahan nila yung connection ni Romualdez sa mga Diskaya kasi malaki ang posibilidad na pwedeng meron or pwedeng, 'di ba, may something, no? Pero dito nagulat ako, no? Sa balita na to, 1 bilyon, biruin mo 1 bilyon. Hindi nila tinanggap ang alok na suhol. Samantala yung iba, 100 milyon lang, may suhol na, tiyatanggap na nila. Eto sila, no? O sadya talagang nagpapakitang gilas sila, no? Na hindi sila natataparan kuno ng ganitong halaga, no? Ewan ko sa inyo, guys. Anong masasabi niyo dito sa balita na to ni tungkol dito kay Remulla, no? At dito kay Boying, no? Sa tingin niyo, bakit kaya hindi nila tinanggap yan? Yung na yan. Kasi alam naman natin na nagpapayaman lang naman yung mga iba dyan. Kaya nasa government, 'di ba? Sipin nyo na lang. Napakalaking halaga yung ino-offer sa kanila tapos tinanggihan nila. Mukhang may something, no? Sa tingin nyo. Comment down below kayo sa video natin at kung nakabot kayo sa video natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.